Welcome to Indai's Japanese Grammar. Grammar for today, 何々という何々という level entry. Pag meron pong exclamatory, yun po yung explanation po tungkol po sa grammar na yun. Pag meron naman pong ganitong tao pong parang nagsasalita, yung grammar po na yun, ginagamit po siya more on sa pakikipag-usap ng oral. Kumbaga, nakipag-usap sa telepono or face-to-face po. Ano po? Tatalakayin po natin ngayon ay mga salitang ginagamit upang ipahayag ang pangalan, impormasyon o idea. Ginagamit din para magpaliwanag ng kahulugan o magbigay ng reaction tungkol sa isang bagay na sinabi o narinig. Reaction po tungkol po sa sinabi o narinig. Yung unang grammar po is ito pong to you. To you. Hai, Kimura-san toいう人. Ang conjugation niya po is noun to you, noun ulit. Kumbaga sa Tagalog, noun plus na tinatawag na noun. O kaya naman, maaari po siyang maging na sinasabing. En toいうもの. Pag sinabi pong en toいうもの, mono is bagay. So, magiging bagay na ang tawag ay noun. Ano po? Pag sinabi naman pong en toいうkoto. Koto po is, ibig sabihin, pangyayari po siya ginagamit. Kaya, magiging, ang ibig sabihin ay noun. Tulad po ng nakasulat po dito, depende sa sentence na ginagamit tulad ng nasa baba. Ito pong, ang pangalan ay plus noun. Ang salitang plus noun. Iba-iba po, magbabago po yung translation po ng to iyo. Depende po sa sentence po. Ano po? So, dapat nyo pong maintindihan kung saan situation po siya ginagamit. Hindi po yung word po talaga po yung isa sa ulo po natin. Isa pa po dapat pong ingatan dito is ginagamit ito para banggitin ang pangalan o impormasyon. Hai, dewa yomimasu ne. さっき木村さんという人から電話がありましたよ. Ang clue po dito po sa may kulay po na ito, tao na ang pangalan ay Mr. Kimura. Hay, ano po ang pagkakaintindi niyo po, Carla-san, sa さっき木村さんという人から電話がありましたよ? お願いします。Saki wa kanina sa Tagalog. So, kanina may tawag galing sa wait lang. Pag literal po kasi po talaga pong tinatranslate po, medyo nagiging weird po yung pananalita po yung Tagalog po, no? Opo, nawawala po yung nuance ng sentence. So. Kaya sinasabi ko po, yung pagkakaintindi lang po. Kahit ano. Okay, sige po. Kanina may tawag galing kay Mr. Kimura-san. So des. Hai. So des. Kasi pag sinabi po to yung hito, kumbaga, yung tao na ang pangalan is Kimura-san. Hai, Kimura-san to yung hito. Pero sa Japanese po, hindi po yan po word po yung grammar na to. Pero pag tinagalog po siya literally, weird na po siya para sa Tagalog. Kasi, Opo. so kaya, salamat po. Kaya po, ang naging translation ko po is, kanina may tumawag po sa telepono. Ang pangalan niya ay Mr. Kimura. Hai, gambatte ko no bunsho o tsukurimashita. Kasi kung talagang as in parehas po na pagta-translate po talagang weird po siya. Hai, ang sunod pong sentence po natin is, これは日本の楽器で尺八というものです. 尺八 ang tawag dito. Ito po yung ibig sabihin po dito sa may kulay blue. Hay, ano pong pagkakaintindi niyo po sa これは日本の楽器で尺八というものです. お願いします。 And ang ano po, yung gaki po hindi ko pa po siya alam na kotoba. 大丈夫です。Maganda po yan pag hindi niyo po na alam po yung yung vocabs po or yung kotoba po. Ganyan po, itanong niyo lang po. Pag sinabi pong gaki po, instrument po siya. Okay po. Instrument Kaya po. may onggako na kanji po. So des. Okay po. Sa Japan, ang tawag sa instrumento na to ay shakuhachi. Kaunting pong
hirap po, nihon no gakki de, nihon no gakki. Pag sinabi po nihon no gakki, ano pong magiging image nyo? Instrumento po siya ng, Instrumento sa Japan. opo, instrumento ng Japan. No, kasi po ang nakasulat po na preposition po. So, ano po yung pag ginawa na pong kore wa nihon no gakki de shakuhachi to yu mono desu. Ito ay instrumento ng Mhm. Japan na ang Yeah. tawag ay shakuhachi. So desu. Yokata. Arigatou gozaimasu. Ang hirap, no? Hay. Ang hirap po. Yung shakuhachi po, isa po siya pong flout. So, ako po, ang naging translation ko po sa kanya is, ito po ay instrumento ng Japan. Shakuhachi po ang tawag dito. Kaya po ako nagpupo kasi yung des is to give respect po. Sa Tagalog po, para po mag-give respect po tayo, linalagyan po natin ng po. Kaya, sa sentence ko po, linagyan ko ng po. Naging po. So, isang Japanese po ba kayo? Kung tatanungin niyo po yung citizen ko po, opo, Japanese citizen po ako. Pero I'm half Japanese, half Filipina po. Ano po? Nagmisang yung translation ni Megumisang, ito po ay instrumento ng Japan na tinatawag na shakuhachi. So desu. Nakakasa na si Megumisang na mag-translate Baka mamaya after niya pong kumuha ng N3, N2, N1, maging translator na kayo. Hai, yomimasu ne. Okane wa irimasen. Muryou toいうことです. Ito po yung clue nyo. Ano pong pagkakaintindi niyo po sa sentence? Unahin niyo muna po to. Okane wa irimasen. Ano po siya? Hindi na po kailangan ang pera. Yan, very good po. Perfect. Ano po ang muryou toいうことです? Kaya, Kaya magiging libre po ito. Hai. Ibig sabihin ay libre. Ibig sabihin. Hai. So, narimasu ne. Hai. Pero tama po yung anong pagkakaintindi niyo po. Yung po ang importante po yung naiintindihan po natin po yung binabasa po natin po. Ano po? Hai. Dewa, ikimasu. Ito naman po yung pagkaka-translate ko po dito. Hindi po kailangan ng pera. Linagyan ko po ng po kasi yung pananalita niya is maseng form, may galang. Hai. Ibig pong sabihin ay libre. Hai. Muryo means libre or free. Yung koto po, naging ibig po siya. To iyo, sabihin ay. Kaya naging ibig pong sabihin ay libre. May po na naman dahil des form po tayo. Ano po? Punta na po tayo sa last po. May special sentence po dito eh. Hai, kochira desu. To itta. More on conversation po ang to itta na paggamit po ng grammar po na ito. Hai. Dewa, yomimasu. この高校ではテニス、サッカー、野球といったスポーツが盛んです。Sa high school na ito, ang tennis, soccer, at baseball na tinatawag na sports ay kilala. Kilala. Arigatou gozaimasu. Hai. So, ganito po yung naging sentence ko po. Ano po? Sa senior high school po na ito, active sila sa tinatawag na tennis, soccer, baseball na sports. To itta, parehas lang po siya ng toyu. Naging to itta lang po. Kinds, ganyan po. Kung sa English po, these kinds, to itta. Gets po? Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.